Ang mga lutong Pinoy, hindi lang makulay at masarap. Kasing dami rin ito ang mga isla sa Pilipinas. Pero sa dinami-rami ng recipe ng Pinoy, isa lang kumari. Ang adobo. At sa lahat ng recipe nito, merong isang pinakasikat sa lahat. Ang adobo a la Conchita recipe ng El Adobo. Ang pinakamalaking restaurant chain sa bansa. Bilisan niyo, tingnan mo. Ang tatay niyo naghihintay na sa loob. Totoo bang masarap yung pagkain dito, kuya? Nako, Harvey, alam mo ba? Literal na makakalimutan mo ang pangalan mo pag natikman mo yung adobo nila dito. Dahil hindi lang masarap, pinakamasarap sa buong mundo. Nagloloko mo naman ako, kuya. Paano ko naman makakalimutan yung pangalan ko? Sa sobrang sarap. Talaga? Mamaya. Ano yung order natin? Takot ako. Nag-order. Oo nga, sinabi ko na kanina doon sa waiter. Sino po sila? Yan, nakikita mo yun. Yan si Conchita Valencia. Yung katabi niya, yung anak niya, yun si Consuelo. Ito po. Oo, yun. Diba? Anak, sila ang nagtayo nitong El Adobo. At sila rin ang nag-imbento nitong adobo a la Conchita. Oh, sarap nun. Speaking of, ayan na. Ayan na. Thank you. Ito yun, anak. Sige, Yan. Sige. mauna ka na. Para matikman mo kung gaano masarap. Sige po. Ito na, kuya. Sige. Sa sarap ng adobo, di ba? Kaya makakalimutan mo pangalan yun. Yung ba lang makakakita ng tuyo? Diba? Best, diba? Sarap! Grabe! Kain ka pa! So, Nahuli mo. Bagong customer ka dito, di ba? Ano pangalan mo? At chef po. Dominic! Congrats, anak. Sa wakas, anak, natupad na rin ang pangarap niyong magkaroon ng restaurant. Oo naman. So, Chef, sino ba naging inspirasyon mo to open this restaurant at syempre sa pagluluto na rin? Si Conchita Valencia. Siya ang ina ng Philippine cuisine. At siya ang inspirasyon ko bilang isang chef. But some people are saying na it's too early daw to call yourself a chef. Since kakagraduate mo pa lang ng culinary school. Siguro sapat naman na yung mga napanalunan kong trophy sa competitions para tawagin ko yung sarili kong chef. Chef, okay na, Chef. Guys, pakibilisan nyo dyan yung mga bisita ni Chef Harvey. Chef Harvey, kasing sarap ba to ng adobo a la Conchita ng El Adobo? Hindi naman sa pagmamayabang. Hindi lang kasing sarap. Mas masarap pa yan sa recipe ni Conchita.
Anak, Knock. nagkaroon ako ng vision kagabi. Oh, ano? Lumabas sa mga baraha ko. Talaga? Ikaw ang magiging pinakasikat na chef sa buong Pilipinas. Oh. Ako ba? Pinulaan mo na nga lang ako, hindi mo pa ginawang pang-international. Sana ginawa mo ng pinakasikat na chef sa buong mundo. Di ba ba? Kuya, kamusta? Hindi mo ba nagustuhan yung ginawa ko? Ganda itong restaurant nyo. At nagkataong pinangalan nyo sa inyo magkapatid yung restaurant ninyo. HNB. Harvey and Benedict. Di ba? Napakaganda. Class na class, no? Ang ganda-ganda. Kuya, hindi mo ba nagustuhan? Soft opening pa lang. Pwede ko ba i-adjust? I have to call Brie. Sabi niya kasi sa akin, magpaparamdam siya pag land niya ng Australia. Kaso hanggang ngayon wala pa rin siyang text sa akin. Patawakan ko lang siya saglit. Excuse me. Oo, sarap. Grabe. Yung kanin, harap ka ba na gumawa nun? Ba? Di ba nagtampo sa akin siguro? Hindi naman siguro. Baka stress lang, maraming iniisip, maraming ginagawa. Kaya mo lang. Sorry, Chef. Yes? One last question po. Hindi ka ba kinakabahan sa magiging review ni Chef Waldorf, ang pinakasikat na food vlogger dito sa bansa? Not really. Pretty sure na mapapabilib ko si Chef Waldorf dahil sa So 25 years ko na pagiging chef. Wala pa ako nagtitingnan na daw kung kasing sarap. Recipe ko, Chita Valencia. Let's see kung talaga may bubugat ng mayabang na chef. Kill, punta tayo sa H&B. Okay, ayan na. Nandito tayo ngayon sa H&B restaurant and look who's right here right now. Si Waldorf, a retired chef and food icon in the food industry natin dito sa Philippines. He has over 20 million YouTube subscribers at talaga namang sikat na sikat ang kanyang I heard about views and the adobo, restaurants. so I'll order that and everything on the menu. Ayos yung pagkain. Order daw po siya ng adobo, tsaka lahat ng nasa menu. All these years, 2 restaurants pa lang ang nakapagpangiti kay Chef Waldorf. Ang El Adobo at ang kalaban nitong House of Adobo. 2 linggo pa lang tayo nag-open pero bumisita na dito si Chef Waldorf. Chef, paano kung hindi niya magustuhan yung pagkain natin? Paano kung ibagsak niya yung restaurant natin? Nakakatakot pala siya, no? Para siya nangangain ng tao. Bakit ba natatakot kayo? Ako magpe-prepare para sa kanya. Keep moving. Ano kaya ang magiging kapalaran ng bagong restaurant na ito? Wait. Ano kayang iniisip niya, no? Alam mo, hindi magko-comment yan habang kumakain. May kita mo na lang yung review niya dun sa vlog niya. Ilang stars kayo ibibigay niya sa atin?
Hey sir, rolling. Anytime. As a retired chef, I'm rarely surprised with food. But I was really surprised with the adobo recipe of H&B. After all the hype, I didn't expect it to be that ordinary and bland. So I don't understand kung saan kinuha ng chef of H&B ang kapal na mukha niya to claim that his adobo is better than that of El Adobo. His adobo recipe doesn't even come close to that of House of Adobo, which is just second to El Adobo. His adobo is all flash, no substance. Hindi na ako babalik sa restaurant ng Chef Harvey na ito. And with that, I'm giving his restaurant my lowest rating ever. 1 star out of 5. On second thought, I'll give him half star para mabawasan ang kayabangan niya. Huwag ka mag-alala, nandito lang kami ng mami mo, ha? Huwag ka na malungkot. Na. Tinaya kasi natin lahat dito eh. Para sa pamilya natin. Para sa kinabukasan. Mercury retrograde kasi. Ibig sabihin, ang daming kamalasang nangyayari. Pero, anak, nararamdaman, makakabawi ka. Nak, ganito kasi ang buhay, nak. Alam mo, ang buhay parang pagluluto lang yan, nak. Ha? Minsan nakukuha mo yung maling timpla, minsan makukuha mo yung tamang timpla. Pero pasasaan ba't makukuha mo yung eksakto at tamang timpla? Oh, di ba? Ganun lang ang buhay. Ayan na. Ano? Papa! Ruben! 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 Tulungan na! Ruben! Tulong! Tawag ang ambulansya na kantan! Ruben! Ruben! Ruben, gumising ka! Ruben! Ruben, gumising ka! Tulong! Tulong! Ruben! Binigla mo naman kami. Bakit naman? Ang dami nating plano. Bakit naman? Pwede ba mag-usap tayo? Wala naman tong problema natin. Baka pwedeng ayusin na lang natin. Problema? Hindi ko rin ba alam kung anong problema natin? Kuya, sandali.
Ano ang hawakan? Kuya, pag-usapan natin to. Hindi naman tayo ganito dati. Sige, usapan natin, ha? Di ba nagtayo ka ng restaurant? Dahil sa restaurant na yan, nawala sa akin si Brie. At dahil din sa restaurant na yan, nawala sa atin ngayon si Papa. Alam mo na ako ng problema. Pero sandali. Kaya mo naman ng Kuya Benedict mo. Pagsubok lang to. Nabasa ko sa mga baraha ko. Pwede ba? Lahat naman ng hula mo hindi nagkatotoo eh. Salamat ko lahat ko. Sana nakita niyo ko sa barahan yun, ha? Parang hindi ko nalang tinuloy yung pagiging isang chef. Sir, medyo madami na po kayo nainom eh. Sir, baka meron po kayong card dyan o cash kasi kailangan lang po ng deposit. Ano akala mo sa akin? Wala akong bayad. Ayan o. Ayan. Get more beer! Sorry sir, kasi SOP lang dito sa bar namin. Pasensya na po. Ito yung ATM ko, ha? Nandiyan na lahat ng kinita ko sa separation pay ko. Para yan sa pangarap mong restaurant, no? Pero pa, ano si Kuya? Diba, kailangan niya rin ng pera para sa paglipad sa Australia. Sama si Brie. Intindihin niyo? Nagkausap naman kami ng kuya mo. Susunod na lang daw siya kay Brie next year sa Australia. Di kaya tampo sa akin. Alam mo na, ha? Naniniwala kami sa pangarap mo na magtayo ng restaurant. Ha? At naniniwala rin kami sa galing mong magluto. Kaya nga, tataya kami sa iyo eh. Ako, mami mo, kuya mo. Oh. Kaya nga, promise pa, magiging successful yung restaurant ko. Mas sikat pa sa El Adobo. Pag nangyari yun, ako nang bahala kay Kuya. Pati sa pagpapakasal pa ni Brie. Sigurado yan, ha? Oo naman, ako magluluto ng adobo. Sir, sorry po. May iba po ba kayong card? Decline po kasi o cash? Of course. Meron ako ibang card. Ayan. Meron akong pambayad. Sir, sorry, decline din tong isa yung card eh. May pambayad po ba kayo talaga dyan? Magbabayad naman ako eh. Pero nahihihi ako. Saan ba yung CR nyo dito? Sir, dun po sa may kanan. Uy!
Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Sarado na ang museum. Bawal na ang tao dito. At lalong-lalo na bawal ang lasing dito. Paano mo nagawa yun? Anong ginawa? Wala akong ginagawa, no? Kitang-kita ko eh. Gumalaw. Alam mo, mas mabuti pang umalis ka na. Lumabas ka na dito. Hindi ko pwedeng lumabas. Manghuli nila ako. Mahuhuli. Magnanakaw ka, no? Magnanakaw ka. Hindi. Stay there. Uy, Pasensya ka na hindi ako handa. Ito lang extra kong damit. sorry kung nasukaan kita kanina. Dulce. Dulce. Alam mo, Harvey, matagal na akong janitress dito sa Food Museum. Sanay na ako maglinis ng kalat ng ibang tao. Mag-tsaka ka muna para bumaba yung tama mo. Alam mo, ang lungkot din pala ng buhay mo. No? Akala ko kanina ikaw yung magnanakaw. Pero parang ikaw pala yung ninakawan. Alam mo, dahil sa Waldorf na yun, wala natira sa akin. Lahat ng pinaghirapan ko para sa sarili ko at pati sa pamilya ko, nawala lahat. So, itong Waldorf na ito, super fan pala ni Conchita at Consuelo? Sino ba namang chef ang hindi? Alam mo dati pag tinitignan ko sila, ni-inspire ako. Ngayon, nalilito ako. Alam mo, tama talaga siguro si Waldorf. Basura lang talaga ako para kay Conchita at kay Consuelo. At hindi ako makakagawa ng adobo na kagaya ng recipe ni Conchita. OMG. Alam ko na kung paano ka matutulungan. Ano? What if si Conchita at Consuelo mismo ang magturo sa'yo? Sa tingin mo ba makakagawa ka ng recipe na magugustuhan ni Waldorf? Ano ba sasabi mo? Patay na kaya sila? Ano? Gusto mo ba o ayaw mo? Siyempre gusto ko. Pero paano ako magpapaturo sa mga patay? Basta. Pero bago kita tulungan, may kailangan akong malaman. Anong lasa nun siya?
manamis-namis na may konting pait. Mapait. Gano'ng kapait? Sakto lang. Siguro kung di ako chef, hindi ko malalasahan. Perfect. Okay yan. Dahil yung tsaang yun ay may magic. Kayang malaman ng tsaa ko kung masama o mabuti kang tao. Depende kung gaano mo nalalasahan yung pait ng tsaa. Pero dahil hindi ka naman masyado napapaitan, ibig sabihin, mabuti kang tao. At pwede kitang tulungan. Ano ba sinasabi mo? Kanina lang sinabi mo wala kang magic. Niloloko mo ba ako? Shh! Itong librong ito ay may magic. At sa tulong nito, makakapag-time travel ka sa past. At kapag nandoon ka na, makikilala mo na si Conchita at Consuelo. At pwede ka na magpaturo kung paano gumawa ng recipe. Alam mo, naguguluhan na ako. Hindi ko alam kung ano nangyayari dito. Lasing ba ako o baliw ka lang talaga? Uuwi na nga lang ako. Gabayan mo naman ako, Ruben. Kahit ngayon lang. Gusto ko lang ng pag-asa. Ano bang meron sa hinaharap? Time. Chance. The thief. Seryoso ba to? Paano kung maipit ako doon, Dulce? Paano kung makakabalik? Sa pamamagitan nito, meron ka lang 72 hours sa past. Siguro naman sapat na yun para maturuan ka ni Consuelo at Conchita. At pagkatapos ng 72 hours, babalik ka na dito. Pero Harvey, wag na wag kang kukuha ng kahit anong bagay sa past. Dahil kung hindi, Hindi ano? dahil kung hindi, magkakaroon ka ng maraming problema. At ano? Ano? At magkakasakit ka. Magkakasakit? Basta, aabutin na tayo ng umaga, mahabang kwento pa yun.
Sa gabi lang gumagana yung time travel na yan. Bakit? Sinisiguro ko lang. Baka mamaya may ibang tao. Mahirap na. Tulsi, natatakot ako eh. Paano kung mangkukulam ka at gusto mo lang ako ialay dito sa libro na to? Ano? Ako? Mangkukulam? Hello? Sa ganda kong to, mangkukulam ako? Ano ba naman yan? Ano, gusto mo bang magbago yung buhay mo o ayaw mo? Harvey, huwag ka na mag-isip pa. Go na! Go na! Tigil! Hoy, tigil! Recipe ng adobo ala Conchita. Anong ginawa mo? Ano ibig mo sabihin? Ninakaw mo yung recipe nila. Hindi ko nga ninakaw yung recipe ni Conchita. May naghahanap sa'yo sa baba.